Hello mga mi! These are the video clips from our Baguio trip last April 5 to 7 I think, since we're there for 3 days in Baguio as a celebration of my youngest sister's birthday. Actually, that's a post-birthday celebration because her birthday was on April the 4th, but the day after that is the day when we travel going to Baguio. So this is a mini vlog that nobody asked for. Charis! So, ayun na nga mga mi, nakarating kami ng Baguio very unexpectedly kasi sino ba naman mag-aakalang makarating kami ng Baguio nang wala kami kahit piso. Akalain mo yun? Posible palang mangyari yun. Pangarap lang namin to kung kailan wala kami. As in, literal nawala mi kasi this time, ito din yung time na nawalan ako ng trabaho. So, wala talaga kami. So, thank you so much sa mga nag-sponsor, namely my Kumars, Laarni, and my sister Susain, the birthday celebrant. That's why nakarating kami dito sa Baguio. So, ito na nga. Andito na tayo after few hours. Estimatedly, travel hours from Manila, specifically in Pasay kasi nang gagaling. So roughly 6 to 7 hours I guess. So eto na nga, nakaakyat na kami. Andito na kami ngayon sa tuktok ng bundok. Andito na tayo sa Baguio. So grabe yung feels na pangarap mo lang tas andito na unexpectedly na. Wala talaga sa plano, binigla lang din ako ng sister ko siguro a day before or like 3 days before we traveled. Sinabihan ako na maganda-handa na kami para isasama daw nila kami sa Baguio. So ayun na nga, nakakatawa pa nga kasi the night before that day that we traveled is the time na naglaba ako para dadalhin namin sa Baguio. Kasi as in, hindi ako makapaniwala. Parang wala pa akong tiwala na makakasama talaga kami. Kasi hindi biro yung gagastusin. May ilan kami. Tapos sila lang yung magfa-fund ng mga gastusin namin doon sa Baguio. From pamasahe to our food. So as in, literal na nakaasa lang kami sa kanila. So thank you so much talaga. It's memorable for us. And hindi namin talaga siya makakalimutan. Kaya nga memorable Charis. So eto, nag-enjoy kami sobra. Like, ayoko na nga, parang ang sarap ng wag nang umuwi. Parang ang layo sa stress. Tapos, iba din yung yung Baguio. Kasi parang ang daling mabuhay. Parang yung cost of living nila, yung makikita mo dun sa market nila. Grabe, ang mumura ng gulay, ang fresh pa. Parang, kasi kami, yung mindset namin is parang nasanay na kami into business. So, parang, ang sarap lang mag-venture ng business doon sa Baguio. Parang, nandun na lahat. Parang, diskarte mo na lang talaga kung paano kumita, kung paano mabuhay. So, ayun na nga. Ito, di na namin, like, wala na kaming sinayang na oras. Pagkarating namin, nagpahinga lang siguro na saglit, nagpatuyo lang ng pawis. Like, medyo mainit kasi sa biyahe. So, ayun na. Kaagad kami, namasyal kaagad kami nung araw na yun. Siguro dumating kami doon like mga 2 or 3 p.m. So, ayun na. Pasyal kaagad kami niyan ng hapon hanggang ginabi na kami. So, nakakatawa pa nga nung last stop namin ng pamamasyal nung araw na yun is sa SM Baguio. So, ayun na, taxi na pa uwi. Ang nangyari, apat-apat lang pala ang sakay sa taxi. So, nahuli kaming apat. Ako, asawa ko, tsaka yung 2 kids ko. Nauna na sila sa amin. Kami nga, first time. Tas yung